Ang tunog ng sampal na iyon ay parang sumasabog pa rin sa loob ng ulo ko. Parang putok ng baril sa saradong kwarto. Hindi lang ang suntok sa pisngi ng anak ko ang nagyelo sa buong hapag. Ang katahimikan pagkatapos noon ang nakakakilabot. Makapal, mabigat, halos kriminal. Magkakasama kami noon sa isang hapunan na mukhang payapa ng ang manugang ko. Mata niya puno ng galit. Tumayo sa kinaupuan at sinampal ng buong palad ang mukha ng anak ko. Nakita ko kung paanong umikot ang ulo ni Maria sa lakas ng impakto, at doon nangyari ang hindi ko inasahan. Ang biyenan niya, nakaupo sa tabi, pumalakpak. Pumalakpak na parang nagdiriwang ng katarungan. Sa oras na yon alam ko, nang may hindi na maibabalik na magsisimula. Hindi agad umiyak si Maria. Nanatili siyang nakatayo, kamay niya tinakpan ang namumula niyang pisngi. Mata ay nakabukas ng buo. Parang natigil ang kaluluwa niya sa hangin. Dahan-dahan akong tumayo, walang sigaw, walang galaw ng upuan, walang hampas sa mesa. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi nanginginig ang boses ko. Tiningnan ko silang lahat, yung mga bumaba ng ulo, yung nagkunwaring hindi nakakita, ang manugang kong puno pa rin ng galit, at ang babaeng kakapalakpak pa lang sa karahasan na parang palabas. Walang salitang binanggit, kinuha ko ang cellphone sa bulsa, at tinawagan ang numerong matagal ko nang hindi ginagamit. Nasa ere pa ang kamay ng manugang ko nang magsalita ang nanay niya na may ngising nakakabasts. Ganyan talaga yan, matigas ang ulo. Walang umimik. Walang ni isa. Kahit yung mga bisitang alam na alam kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Amoy bagong luto ang hangin at takot na pinipilit itago. Nakatayo pa rin si Maria, nanginginig ng tahimik. Natapos ko ang tawag, iningatan kong mahinahon habang ibinabalik ang cellphone. At isang pangungusap lang ang sinabi ko. Walang alis sa bahay na to. Tiningnan nila ako na parang basura. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Pero bago ko ituloy, gusto ko sanang malaman kung nakapag-subscribe ka na sa channel at kung nagustuhan mo ang kwento. Salamat sa suporta mo. Tara, ituloy natin. Tumawa ng mayabang ang manugang ko. Ano naman ang gagawin mo, matanda? Sabay tuya. Hindi ko siya sinagot. Dahan-dahan akong lumapit kay Maria. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Naramdaman ko kung gaano katigas ang katawan niya. Parang rebulto na nasira sa loob. Tiningnan ko siya sa mata. Sa mga mata niya nakita ko ang mga taon ng katahimikan. Ng sigaw na pinigilan. Ng gabing nakakulong sa banyo na umiiyak nang walang dumating. Nakita ko rin ang takot ng babaeng hindi na alam kung paano humingi ng saklolo. Dahil kapag paulit-ulit kang humingi ng walang tumulong, nawawala ang boses. Tapos may nangyaring hindi inasahan ni Numan. Dahan-dahan umikot ang seradura ng pinto sa harap. Ang tunog ng metal ay umalingaw-ngaw sa dinging Aya na parang babala. Tumigil sa pagngiti ang biyenan ni Maria. Umatras ng isang hakbang ang manugang ko. Hindi ako gumalaw. Binuksan ng malakas ang pinto at tumasok ang dalawang lalaki na matatapang ang hakbang. Kasunod ang isang babaeng naka-dark suit. Hindi sila sumigaw, hindi nagtulak, ipinakita lang ang ay. Ang salitang pulis ay bumagsak sa mesa na parang martilyo. May tumawag sa amin, domestic violence in real time. Sabi ng isa na tuyot ang tono. Nagbago ang mukha ng manugang ko. Gusto niyang itanggi, pero bago pa siya makapagsalita, si Maria ang unang nagsalita sa loob ng maraming taon. Sabi niya nabasag ang boses. Kakagaling lang niya akong sampalin. Parang may bumalik na hangin sa baga ko pagkatapos ng ilang dekada. Tumayo ang nanay ng manugang ko. Galit na galit, sumigaw na mali lang ang lahat. Na gusto lang naman daw, turuan ng anak niya. Ang salitang turuan ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Pinakalmahan siya ng isa sa mga pulis. Lumapit siya kay Maria at walang kahihiyan. Itinaas ulit ang kamay. Hindi niya na naabot. Pinigilan siya agad ng pulis. Ma'am, lumayo ka na ngayon din. Utos. Tuluyang nawasak ang eksena. Nagsimulang umiyak si Maria. Iyak malalim, mahaba, pinigilan ng matagal. Lumapit sa kanya ang babaeng nakasuit. Tinakan siya ng shawl at kinakausap ng mahinahon. Sa paraang hindi ko nagawa noon. Hindi dahil kulang sa pagmamahal, kundi dahil sa kamangmangan, sa hindi paniniwala, sa takot na mapatunayan ang matagal ko nang nakikita. Ako sa 68 anyos ko. Noon ko lang lubusang naintindihan na ang katahimikan ay isa ring uri ng karahasan. Hinila ng mga pulis ang manugang ko palayo sa mesa. Sumisigaw siya, nanlalait, nanunumpa na lahat ay sabuatan. Walang naniwala. Kitang-kita pa rin ang marka ng sampal sa mukha ni Maria. Pula, malinaw, hindi mabubura. Hindi na maikakaila ang ebidensya. Umiyak na rin ngayon ang biyenan. Pero hindi para kay Maria. Umiyak para sa anak niya at sa kontrol na nawala na sa kanya.
Nanginginig ang buong bahay sa tensyon. Tiningnan ako ng isa sa mga pulis. Ikaw po ang tumawag, sir. Tanong niya. Tumango ako. At hindi yon ang unang beses na dapat ko sanang ginawa. Seryoso, pagod, pero matatag ang boses ko. Hiniling niya akong magbigay ng salaysay mamaya. Pumayag ako. Alam kong wala nang balikan. Habang inilalabas nila ang manugang ko para tanungin, biglang lumuhod si Maria sa harap ko. Patawarin mo ako, Papa. Umiyak siya. Patawarin mo ako dahil hindi ko sinabi noon pa. Yumuko ako ng mahirap at niyakap siya ng buong lakas na natitira pa sa akin. Walang galit sa dibdib ko. Puro pagsisisi lang sa matagal kong pagkabulag. Ang biyenan, nang makitang wala na siyang kontrol, nagsimulang sumigaw na ako raw ay pakialamero, na sinira ko raw ang pamilya nila. Lumapit ako sa kanya ng mahinahon. Hindi, ginang, sabi ko habang tinitingnan siya sa mata. Sinira niyo ang pamilya niyo noong pumalakpak kayo sa sampal. Walang isinagot. Nawala ang tingin niya. Noong gabing iyon, habang kumukuha ng salaysay ang mga pulis, alam kong hindi na magiging pareho ang lasa ng anumang pagkain. Nakahanda pa rin ang mesa, mainit pa ang mga plato, pero hindi na kami pareho. May katotohanang nakabalandra sa kahoy ng mesa. Katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng mga mantel ng pagpapangga. Nang tuluyang inilabas na ang manugang ko sa ilalim ng escort, yumakap si Maria sa braso ko na parang noong bata pa siya. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya sa buo kong katawan. Sa labas, ang pulang-pula at bughaw na ilaw ng patrol ay nagpapakulay sa buong kalye. At naintindihan ko ng may sakit na kaliwanagan na ang isang tawag ko lang ang nagbago ng takbo ng maraming buhay. Pero alam ko rin na ang susunod ay masasakit pa, mas magbubunyag, at mas mapanganib kaysa inakala ni Numan, dahil ang tawag na iyon ay hindi biglaan. Ito ang unang galaw ng katotohanang matagal nang naghihintay na makalaya. At simula pa lang iyon. Ang malakas na pagsara ng pinto ng patrol nang dalhin ang manugang ko ay umalingaw-ngaw sa bahay na parang huling etyo. Walang nagsalita ng ilang segundo. Ang dining aya, ilang minuto lang ang nakalipas ay tagpuan pa ng karahasan at takot, ay natigil sa katahimikang makapal. Naputol lang ng mahina at putol-putol na iyak ni Maria. Nasa loob ba rin ang mga pulis, nagsusulat, tinitingnan ang bawat galaw, bawat bagay, bawat sulok, na parang ang bahay mismo ay ebidensya. Lumapit sa akin ang isa at hiniling na ikwento ko ng detalyado ang nangyari. Nagsalita ako ng walang paligoy-ligoy. Sinabi ko kung kailan nagsimula ang away, paanong tumayo ang manugang ko, paanong itinaas ang kamay at ibinaba sa mukha ni Maria. Sinabi ko rin ang palakpak ng nanay niya. Ang galaw na mas nasunog sa loob ko kaysa sa sampal mismo. Nagsusulat ang pulis nang hindi tumitingin. Samantala, naupo ang social worker sa tabi ni Maria. Kinausa siya ng mahina, mahinahon, na parang binabalik ang hangin sa baga niya. Pinanonood ko ang eksenang iyon na may halo ng ginhawa at sakit. Sa wakas may nakikinig sa kanya nang hindi pinuputol, hindi hinuhusgahan, hindi binabalewala. Nakatayo pa rin ang biyenan, naglalakad sa gilid-gilid, bumubulong. Sumpa sa akin ito, hindi ito matatapos dito. Paulit-ulit na parang walang laman na banta. Walang pumansin. Nawala na sa kanya ang kontrol ng eksena at iyon ang hindi niya kailanman natanggap. Nang matapos ang unang salaysay, inyanunsyo ng isa sa mga pulis na formal nang dinidinig ang manugang ko sa aggravated assault sa konteksto ng karahasan sa pamilya. Sumigaw ang nanay niya, tumakbo sa halway na gustong sumunod, pero pinigilan bago pa makatawid. Kayo rin po ay tatawagin para magsalaysay, sabi sa kanya. Naging ungol ng galit ang sigaw niya. Nagsisimula nang umalis ang mga tao sa bahay. Mga kapitbahay na nakikiusyoso mula sa bangketa, nagkukunwaring hindi tumitingin. Kumakalat na ang bulong-bulungan tulad ng snowball. Alam kong hindi magtatagal ay magkakaroon na ng sariling bersyon ang buong barangay. Pero noon ay wala akong pakialam. Nakatuon lang ang buong mundo ko sa panginginig ng katawan ni Maria sa mga bisig ko. Nang tuluyang umalis ang mga pulis, kami na lang dalawa sa dining area. Malamig na ang mga plato, kalahating ininom ang mga baso. Bakanteng upuan ng manugang ko na parang butas na walang may lakas tumingin. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang ulo. Papa, bulong niya. Akala ko walang darating kahit kailan. Ang salitang iyon ay mas sumakit kaysa sa anumang sigaw. Dumating sila ngayon, sagot ko. At hindi na kita iiwan ulit mag-isa. Binaba niya ang tingin. Walang ingay na tumulo ang luha niya sa mantel na may mansa ng alak. Dinala ko siya sa sofa at tinakpan ng kumot. Nanginginig siya. Hindi lang dahil sa sampal, kundi dahil sa biglang pagbagsak ng loob niya. Nagsisimula ng magiba ang mga taon niyang tahimik na pagtitiis. Natatakot ako, sabi niya na basag ang boses.
Sobrang takot. Ako rin. Tapat kong sagot. Pero hindi na takot ang magmamando ngayon. Nahiga siya ng pagod. Ipikit niya ang mata saglit. Parang hindi na kaya ng katawan niya ang tensyon. Nanatili ako sa tabi niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Minsan ang pagiging andyan lang ang tanging paraan ng pagsasalita. Makalipas ang ilang oras, pasado 12:00 na, nag-vibrate ang cellphone ni Maria. Text mula sa biyenan niya. Nakita ko sa ibabaw ang mga salitang puno ng lason. Banta, paratang. Pinatay niya ang cellphone nang nanginginig ang kamay at iniwan sa mesa na parang mainit. Palagi ganito, bulong niya. Palagi niyang sinasabi na pagsisihan ko ang araw na magsalita ako. May buhol sa lalamunan ko. Kaya hindi ka nagsalita, sabi ko. Tumango siya ng tahimik. Sabi niya walang maniniwala sa akin. Bulong niya na kasalanan ko raw, na ako ang may gawa, na pangturo lang ang mga suntok. Parang sunog na umakyat sa lalamunan ko ang galit. Walang karapatang magturo gamit ang kamay, sagot ko, walang sino man. Niyakap ko siya ng mahina. Parang yakap sa taong matagal ng sirang-sira sa loob. Humupa ng paunti-unti ang paghinga niya. Nakanegatibo 1. 00 na madaling araw nang tumunog ang doorbell. Akala ko pulis ulit, pero pagbukas ko, iba ang lalaking nakita ko. Kapatid ng manugang ko, payat, nakababa ang tingin. Kukuha lang po ng gamit ng kapatid ko. Mahina niyang sabi. Pinapasok ko. Hindi pa tamang oras, matatag kong sagot. Damit lang naman, sabi niya. Magpapalipas siya ng gabi sa kulungan. Nanginginig ako nang marinig ang salitang, kulungan. Totoo na, walang balikan. Bukas na lang, sabi ko, ngayon walang papasok pa sa bahay na to. Tumango ang binata at umalis ng walang reklamo. Isinara ko ang pinto ng doble. Tiningnan ako ni Maria. Lahat ng pamilya niya palaging pinoprotektahan siya, sabi niya. Kahit alam nila, matatapos na rin yan, sagot ko. Matagal kaming nakaupo ng tahimik. Sa labas, dahan-dahang bumabalik ang katahimikan ng kalye. Sa loob, parang nakabitin ang oras. Pagsapit ng umaga, hindi pa rin nakakatulog si Maria. Ako rin. Nagtimpla kami ng kape nang walang imik. Hawak niya ang tasa ng parehong kamay. Parang kailangan niya ng matibay na hawakan. Papa, biglang sabi niya, hindi ngayon lang to nagsimula. Tiningnan ko siya ng mabuti. Nagsimula noong unang beses niya akong itinulak. Patuloy niya. Matagal na. Akala ko magbabago siya. Pagkatapos, akala ko kaya ko. Pagkatapos, akala ko ako ang may kasalanan. Bawas salita ay sugat na bukas. At ang nanay niya, tanong ko, palagi niyang pinagtatanggol, sagot niya. Sabi niya mahirap ako. Dapat daw magpasalamat ako na may nagtitiis sa akin. Parang may nasira sa loob ko. Hindi ka nag-iisa. Sabi ko. Bulong ako noon, pero tapos na. Malungkot siyang tumango. Noong tinawagan mo sila kahapon, sabi niya, alam kong hindi na ako makakabalik. Hinding-hindi ka na babalik, pangako ko. At kung susubukan mo, ako mismo ang magbabalik sa'yo. May luha siyang tumulo sa pisngi. Salamat, Papa. Nagsimulang sumilip ang araw sa bintana. Pinipintahan ang kusina ng malamlam na liwanag. Bagong umaga sa ibabaw ng mga labi ng buhay na matagal niyang tinitiis. At naintindihan ko habang pinanonood ko siyang umiinom ng kape na ang tawag na iyon ay hindi lang huminto sa isang sampal. Nagbukas ito ng pinto patungo sa mas madidilim pang katotohanan, sa mga lihim na hindi pa lumalabas, dahil ang impyerno ni Maria ay hindi lang sa kamay ng asawa niya nagsimula at nagtatapos. Bagong simula pa lang namin nakikita. Kinabukasan, habang nagigising pa ang buong barangay sa karaniwang Lunes, kami ni Maria ay nakaupo pa rin sa kusina na may malamig ng kape sa mga kamay. Binuksan na nakaraang gabi ang pintong hindi na masasara at alam namin pareho. Tinitingnan niya ang gilid ng tasa na parang doon nakasulat ang buong kwento niya. Naghintay ako, hindi pinipilit. Natutunan ko ng huli na ang pilit na pagsasalita ay isa ring uri ng karahasan. Papa, sabi niya sa wakas, nagsimula lahat ilang buwan pagkatapos ng kasal. Mahina pero matatag ang boses niya. Unang beses hindi sampal, tulak lang. Nag-away kami tungkol sa pera. Itinulak niya ako sa pader. Pagkatapos umiyak siya, humingi ng tawad. Sabi niya hindi na maulit. Hinigbitan ko ang pagkakakagat ng ngipin ko nang hindi pinuputol. Naniwala ako, bulong niya. Palagi akong naniwala. Ikinuwento niya kung paanong unti-unti. Ang mga suntok ay naging madalang, halos aksidente, sagitsit, tulak, bagay na ibinato sa pader. Pagkatapos dumating ang mga salitang nakakababa ng tao na binibulong para walang saksi. Walang kwenta ka. Walang ibang gugustuhin sa'yo. Kapag umalis ka dito, mamamatay ka sa gutom.
Tinitingnan niya ako habang nagsasalita. Hinintay ang reaksyon na hindi ko noon hinintay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko sa wakas na may buhol sa lalamunan. Binaba niya ang tingin. Una, dahil nahihiya, sagot niya. Pagkatapos takot na. At sa huli hindi ko na alam kung biktima pa rin ako o talagang may kasalanan ako. Parang nawala ang hangin ko. Alam palagi ng nanay niya, dagdag niya. Akala ko pipigilan niya, pero hindi. Palagi niyang sinasabi na ako ang nakakainis sa kanya, na kailangan kong matutong sumunod, na ang lalaki ay nirerespeto kapag kinatatakutan. Ipikit ko ang mata saglit. Naintindihan ko kung bakit ang palakpak sa hapunan ay hindi biglaan. Ito ang patunay ng buong sistema na itinayo sa sampal. Kapag may pasa ka, bulong ko. Sabi ko nahulog ako, sagot niya. At palagi mo akong pinaniwalaan. Ang salitang iyon ay mas sumakit kaysa sa anumang sampal. Naalala ko ang maraming hapunan na dumating siya na mahaba ang manggas kahit tag-init. Naalala ko ang mga paumanhin na hindi matibay, ngiti na pilit, bisitang kinansela sa huling minuto. Pinili kong maniwala dahil masakit ang alternatibo. Isang gabi, biglang sabi niya, akala ko papatayin niya ako. Natakot akong tumingin sa kanya. Lasing na lasing siya. Itinapon niya ako sa sahig at sinipa. Nakarating ako sa banyo at nagkandado. Sinuntok niya ang pinto. Nagdasal ako na sana hindi masira ang lock. Nakaupo ang nanay niya sa sofa sa sala. Narinig niya lahat. Walang ginawa. Nanginginig ang kamay ko. Nang makatulog na siya, patuloy niya. Tumingin ako sa salamin, pamamaga ang mukha. Itim ang isang mata at noon ko, unang seryosong naisip na magpakamatay para hindi ko na makita ulit ang mukha ko. Naging mabigat ang katahimikan na parang tingga. Ano ang huminto sa'yo? Tanong ko nabasag ang boses. Ikaw, sagot niya nang walang pag-aalangan. Naisip ko, kung mawala ako, ikaw mag-iisa na may lahat ng kasinungalingan ko. Hindi ko napigilan ang luha. Araw-araw kong sinasabi, bukas alis na ako. Patuloy niya. Pero kinabukasan palaging may bagong banta, bagong utang, bagong pang-blackmail. Noon ko naintindihan na hindi lang pisikal ang karahasan, pang-ekonomiya, emosyonal, psikolohikal, kulungan na may rehas na hindi nakikita. At kailan nagsimulang pumalakpak ang nanay niya? Tanong ko. Palagi, sagot niya. Ayoko lang makita noon. Palagi niyang hinahangaan kapag napapailalim niya ako. Nahirapan akong tumayo at naglakad sa kusina na parang hayop sa hawla. Akala ko pinalaki kong malakas na babae. Sabi ko nang may pait. Malakas ako, matatag niyang sagot. Nakatagal sa lahat ng iyon ay malakas din. Pero napagod na akong mabuhay ng tahimik. Binigyan ako ng kaunting hangin ng salitang iyon. Lumabas kaming maglakad sa barangay. Nakasalamin si Maria para itago ang namumula pang pisngi mula sa sampal kagabi. Binabati kami ng mga tao ng magalang. Hindi pa alam ang buong kwento. Lakad niya sa tabi ko ay hindi tiyak. Parang bagong natutong lumakad sa mundong bukas. Nang nakita ko kayong tumawag, sabi niya bigla, akala ko na nanaginip ako. Akala ko hindi totoo. Ako man ay matagal ding nagduda sa nakikita ko. Aminado ko. Pero kagabi hindi na ako makakapagduda. Nakarating kami sa maliit na plaza. Naupo kami sa bench. Ang pinakamasakit, bulong niya. Kahit tagatapos ng mga sampal at pagmamaliit, naghihintay pa rin akong magbago siya. Mahal ko pa rin siya. Hindi kanyan ginagawang mahina, sagot ko. Ginagawa kanyan tao. Tiningnan niya ako na puno ng luha ang mata, pero hindi bumagsak. Namamatay ang nanay ko na akala masaya ako. Sabi niya, nagsinungaling ako sa'yo. Una mong niloko ang sarili mo. Mahinahon kong sabi. Lahat tayo gumagawa noon minsan, dahil natatakot masira ang kaunting akala nating meron tayo. Nakauwi kami ng tanghali. Nakabukas pa ang mesa mula kagabi. May amoy pa ng hapunan. Tiningnan ni Maria ang mga plato na may pagkasuklam. Dito niya ako sinampal. Sabi niya habang itinuro ang isang upuan. Inilagay ko ang kamay ko sa sandalan. Dito na natapos. Sagot ko. Noong hapon na iyon, bumalik ang social worker. Matagal siyang nakipag-usap kay Maria. Ipinaliwanag ang mga karapatan niya. Ang susunod na hakbang, ang protection order. Nakikinig ako sa labas ng pinto. Sa unang pagkakataon, parang hinaharap na ang kinabukasan. Hindi lang nakaraan. Nang hapon, tumunog ang doorbell. Kapitbahay na may dalang bag ng malinis na damit. Kung kailangan nyo, mahina niyang sabi. Nagpasalamat si Maria na may mahinang ngiti. Nagsisimula ng kumalat ang balita sa buong barangay at kasabay noon ay nagbabago ang mga tingin. Noong gabing iyon, nang maupo kaming kumain ng tahimik, naintindihan kong hindi lang kwento ng anak ko ang natututunan ko.
Natututuhan ko rin ang sarili kong pagkabulag. Bawat salita niya ay nag-aayos ng mga alaala ko nang may kalupitan na hindi na mapapakinisin. Bago matulog, lumapit ako sa kwarto niya. Hindi ka na mag-isa, sabi ko mula sa pinto. Tiningnan niya ako mula sa kama. Hindi naman dapat. Tumango ako, pero ngayon hindi na. Pinatay ko ang ilaw sa halway at bumalik sa kwarto ko na dala ang bigat ng kwento niya sa mga buto ko. Naintindihan ko nang may sakit na ang mga suntok ay hindi lang nagmarka sa balat niya. Unti-unti niyang binura ang paniniwala na karapat-dapat siya sa ibang buhay. At nanumpa ako ng tahimik na habang may hininga pa ako. Walang muling magtatangkang kumbinsihin siya na hindi niya iyon karapat-dapat. Kinabukasan na masakit na pagising na iyon, tinawag kami ni Maria sa himpilan para ituloy ang salaysay. Dahan-dahan kaming naglakad sa bangketa. May lace scarf si Maria para itago ang pulang marka pa rin sa pisngi. Lakad ko sa tabi niya ay alerto, na parang bawat anino ay maaring banta. Hindi irrasyonal na takot, alaala pa rin ng totoong karahasan. Pagdating namin, may nakita kaming eksenang sumakit sa tiyan ko. Ang biyenan na manugang ko ay nakatayo sa entrada. Nakikipag-usap sa dalawang pulis. Ang galaw niya, parang sinusubukan niyang kumbinsihin sa drama kaysa sa argumento. Nang makita niya kaming palapit, siningkitan niya kami ng mata na puno ng tahimik na galit. Ano ang ginagawa niyo dito? Sabi niya na may paghamak. Kayo ang sumisira ng pamilya. Huminto ako sa harap niya. Nasisira ang pamilya kapag may pumalakpak sa sampal. Sagot ko nang hindi itinataas ang boses. Nagiba ang mukha niya sa galit. Gusto lang naman ng anak ko ay ayusin ang bahay. Sabi niya. Itinuro niya si Maria nang walang kahihiyan. Matagal niyang kinukonsinti, sinisigawan, nilalait. Ano pa ang inaasahan niyo? Nahayaan na lang niyang apakan siya. Binaba ni Maria ang tingin. Naramdaman ko ang pagnanasang tumayo sa pagitan nila. Wala siyang karapatang kausapin ka ng ganyan. Babala ko. Hindi siya biktima, sigaw niya. Palaging nagdadrama, palaging nagmamanyobra. At ngayon ginagamit ka rin niya, matandang ulol. Lumapit agad ang isang pulis. Ma'am, babaan niyo po ang boses, sabi niya, pero nagpatuloy siya. Alam niyo ba kung sino ang anak ko? Trabahador, nagtaguyod sa kanya, nagbigay ng bubong, tiniis ang mga atake niya. Dapat siya ang ikulong. Tiningnan ng pulis si Maria. Gusto niyo po mag-file ng harassment? Tanong niya. Tiningnan ako ni Maria. Hinintay ang gabay na matagal niyang hindi hinanap. Sagot ko para sa kanya. Gusto niya. Binuka ng biyenan ang bibig. Pero pinigilan siya ng pulis. Sumama na po kayo, utos. Habang hinahawakan siya papasok, sumisigaw pa rin siya. Sigaw na puno ng lason na hindi nagsisimula sa pisikal na karahasan, kundi sa mentalidad. Mentalidad na lumikha, humubog at nagprotekta sa isang abusador sa loob ng maraming taon. Sa loob ng himpilan, nagbigay ng salaysay si Maria ng mahigit 1 oras. Pinanonood ko siya mula sa kabilang kwarto. Parang hinuhubaran ng balat ang bawat salita niya. Pero kasabay noon ay nababawasan ang bigat niya. Hinihikayat siya ng social worker na magpatuloy. Nang banggitin niya ang salitang pagmamaliit, binaba ko ang tingin. Nang sabihin niyang kahihiyan, parang may nasira sa loob ko. At nang banggitin ang takot na mamatay, sumandal ako sa pader para hindi bumagsak. Nang matapos, niyakap siya ng isa sa mga staff. Matagal ko nang hindi nakita si Maria na nakatanggap ng tunay na yakap. Sa paglabas, naghihintay ang biyenan na namamaga ang mata. Pero hindi sa lungkot. Puro galit. Sana masaya kayo, sabi niya pagkakita sa amin. Makukulong ang anak ko dahil sa inyo. Nakulong siya dahil sa mga ginawa niya. Matatag kong sagot. Hindi dahil sa amin. Lumapit siya sa akin. Matandang walang kwenta, sabi niya sa ngipin. Palagi kang hadlang. Sumausaw ka kung saan hindi ka tinatawag. Tumawag sa akin ang sampal na ibinigay ng anak mo sa anak ko. Sagot ko, tumawag ang iyak niya. Tumawag ang takot niya at tumawag din ang palakpak mo. Sandali akong nakita na napuno ng galit na parang baliw ang mukha niya. Galit ng taong nahuli, ng taong wala ng kapangyarihan. Pinutol ng pulis. Ma'am, kung magkapatuloy kayong mangharas sa biktima at kamag-anak, kailangan ka naming ilabas. Lumayo siya ng malakas. Hindi pa tapos ito, bulong niya. Hindi niyo kilala ang pamilya ko. Sa kasamang palad, kilala na namin ngayon, sagot ko. Lumabas kami ng himpilan at lumanghap ng sariwang hangin. Napabuntong hininga si Maria ng malalim. Papa, hindi ko alam na galit siya sa akin, sabi niya. Hindi sa'yo siya galit, sagot ko. Galit siya sa sinumang hindi papayag na kontrolin ng anak niya. Tahimik kaming naglakad ng ilang hakbang.
Palagi niyang pinagtatanggol lahat. Patuloy ni Maria. Sabi niya ay ako, exaggerate ako. Kapag sinisigawan niya ako kasalanan ko raw. Kapag tinutulak, ako raw ang may gawa. Iyon din karahasan, sabi ko. Ang itanggi ang nangyayari, takpan, bawasan. Tumango siya ng mahina. Minsan, bulong niya, nang magkapasa ako sa braso, ipinakita ko sa kanya. Alam mo kung ano ang sinabi niya. Ano? Ang tunay na babae, hindi gumagawa ng eskandalo sa maliit na bagay. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan. Hinding-hindi mo na maririnig yan, sabi ko. Habang pauwi na kami, bigla siyang huminto. Papa, sabi niya ng mahina. Paano kung maghiganti siya? Tiningnan ko siya ng may lambing at tatag. Huwag kang matakot, sagot ko. Ngayon hindi ka na mag-isa. At nagpaus ako. Akala niya alam niya lahat. Pero hindi niya alam kung ano talaga ang ginagawa ko. Nagkunot noo si Maria. Ano ba ang ginagawa mo? Ang matagal ko nang dapat ginawa. Sagot ko nang hindi nagdedetalye. Protektahan ka. Pagdating namin sa bahay, may nakita kaming sobre sa harap ng pinto. Gusot. Sa loob ay note na mabilis ang sulat. Kung magpapatuloy kang magsalita, pagsisihan mo. Tinakpan ni Maria ang bibig niya. Pinisil ko ang papel hanggang magusot ng tuluyan. Sagot ko sa tanong niya. Halata ang style niya. Iningatan ko ang sobre. Hindi sa takot, kundi para sa ebidensya. Dahil bawat piraso ng kasinungalingan nila ay magagamit ko sa hinaharap. Tahimik kaming nagpalipas ng hapon. Natulog si Maria sa sobrang pagod. Ako naman ay nagbasa ng lumang papeles, text, records. Naghihintay sa tawag na sigurado akong darating. At hindi ako nagkamali. Eksaktong 6:00 ng gabi. Tumunog ang telepono. Matagal ko nang hindi tinatawagan na kontak. Propesyonal ang boses sa kabilang linya. G. Gonzalo, sabi niya. Natanggap ko ang mensahe mo. Napatingin na namin lahat. Tama ang hinala mo. May mas malaki pa riyan. Ipininid ko ang mata. Ano ang nakita nyo? Sagot niya. Hindi lang ang manugang mo, pati ang nanay niya. May kinalaman silang dalawa sa higit pa sa domestic violence. Nagyelo ang dugo ko. Handa na ako, sabi ko. Malalim siyang huminga. Maghanda ka. Ang susunod ay magbubunyag ng buong katotohanan. Binaba ko. Tiningnan ko ang tahimik na bahay. Natutulog si Maria. Bumabagsak ang gabi at ang pinakamasama ay hindi pa nadadatnan. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naupo ako sa dining area na may maliit na ilaw at tambak na papel sa harap ko. Lumang resibo, printed messages, screenshots, medical records na ako mismo ang nagbayad noon ng walang tanong. Ang tunog ng sampal na iyon ay parang sumasabog pa rin sa loob ng ulo ko. Parang putok ng baril sa saradong kwarto. Hindi lang ang suntok sa pisngi ng anak ko ang nagyelo sa buong hapag. Ang katahimikan pagkatapos noon ang nakakakilabot. Makapal, mabigat, halos kriminal. Magkakasama kami noon sa isang hapunan na mukhang payapa ng ang manugang ko. Mata niya puno ng galit. Tumayo sa kinaupuan at sinampal ng buong palad ang mukha ng anak ko. Nakita ko kung paanong umikot ang ulo ni Maria sa lakas ng impakto, at doon nangyari ang hindi ko inasahan. Ang biyenan niya, nakaupo sa tabi, pumalakpak. Pumalakpak na parang nagdiriwang ng katarungan. Sa oras na yon alam ko, nang may hindi na maibabalik na magsisimula. Hindi agad umiyak si Maria. Nanatili siyang nakatayo, kamay niya tinakpan ang namumula niyang pisngi. Mata ay nakabukas ng buo. Parang natigil ang kaluluwa niya sa hangin. Dahan-dahan akong tumayo, walang sigaw, walang galaw ng upuan, walang hampas sa mesa. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi nanginginig ang boses ko. Tiningnan ko silang lahat, yung mga bumaba ng ulo, yung nagkunwaring hindi nakakita, ang manugang kong puno pa rin ng galit, at ang babaeng kakapalakpak pa lang sa karahasan na parang palabas. Walang salitang binanggit, kinuha ko ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang numerong matagal ko nang hindi ginagamit. Nasa ere pa ang kamay ng manugang ko nang magsalita ang nanay niya na may ngising nakakabasts. Ganyan talaga yan, matigas ang ulo. Walang umimik. Walang ni isa. Kahit yung mga bisitang alam na alam kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Amoy bagong luto ang hangin at takot na pinipilit itago. Nakatayo pa rin si Maria, nanginginig ng tahimik. Natapos ko ang tawag, iningatan kong mahinahon habang ibinabalik ang cellphone. At isang pangungusap lang ang sinabi ko. Walang alis sa bahay na to. Tiningnan nila ako na parang basura. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Pero bago ko ituloy, gusto ko sanang malaman kung nakapag-subscribe ka na sa channel at kung nagustuhan mo ang kwento. Salamat sa suporta mo. Tara, ituloy natin. Tumawa ng mayabang ang manugang ko. Ano naman ang gagawin mo,
matanda, sabay tuya. Hindi ko siya sinagot. Dahan-dahan akong lumapit kay Maria. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Naramdaman ko kung gaano katigas ang katawan niya. Parang rebulto na nasira sa loob. Tiningnan ko siya sa mata. Sa mga mata niya nakita ko ang mga taon ng katahimikan, ng sigaw na pinigilan, ng gabing nakakulong sa banyo na umiiyak nang walang dumating. Nakita ko rin ang takot ng babaeng hindi na alam kung paano humingi ng saklolo. Dahil kapag paulit-ulit kang humingi ng walang tumulong, nawawala ang boses. Tapos may nangyaring hindi inasahan ni Numan. Dahan-dahan umikot ang seradura ng pinto sa harap. Ang tunog ng metal ay umalingaw-ngaw sa dingding Aya na parang babala. Tumigil sa pagngiti ang biyenan ni Maria. Umatras ng isang hakbang ang manugang ko. Hindi ako gumalaw. Binuksan ng malakas ang pinto at tumasok ang dalawang lalaki na matatapang ang hakbang. Kasunod ang isang babaeng naka-dark suit. Hindi sila sumigaw, hindi nagtulak, ipinakita lang ang ay. Ang salitang pulis ay bumagsak sa mesa na parang martilyo. May tumawag sa amin, domestic violence in real time. Sabi ng isa na tuyot ang tono. Nagbago ang mukha ng manugang ko. Gusto niyang itanggi. Pero bago pa siya makapagsalita, si Maria ang unang nagsalita sa loob ng maraming taon. Sabi niya na basag ang boses. Kakagaling lang niya akong sampalin. Parang may bumalik na hangin sa baga ko pagkatapos ng ilang dekada. Tumayo ang nanay ng manugang ko. Galit na galit, sumigaw na malilang ang lahat. Na gusto lang naman daw, turuan ng anak niya. Ang salitang turuan ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Pinakalmahan siya ng isa sa mga pulis. Lumapit siya kay Maria at walang kahihiyan. Itinaas ulit ang kamay. Hindi niya na naabot. Pinigilan siya agad ng pulis. Ma'am, lumayo ka na ngayon din. Utos. Tuluyang nawasak ang eksena. Nagsimulang umiyak si Maria. Iyak malalim, mahaba, pinigilan ng matagal. Lumapit sa kanya ang babaeng nakasuit. Tinakan siya ng shawl at kinakausap ng mahinahon. Sa paraang hindi ko nagawa noon. Hindi dahil kulang sa pagmamahal, kundi dahil sa kamangmangan, sa hindi paniniwala, sa takot na mapatunayan ang matagal ko nang nakikita. Ako sa 68 anyos ko. Noon ko lang lubusang naintindihan na ang katahimikan ay isa ring uri ng karahasan. Hinila ng mga pulis ang manugang ko palayo sa mesa. Sumisigaw siya, nanlalait, nanunumpa na lahat ay sabuatan. Walang naniwala. Kitang-kita pa rin ang marka ng sampal sa mukha ni Maria. Pula, malinaw, hindi mabubura. Hindi na maikakaila ang ebidensya. Umiyak na rin ngayon ang biyenan. Pero hindi para kay Maria. Umiyak para sa anak niya at sa kontrol na nawala na sa kanya. Nanginginig ang buong bahay sa tensyon. Tiningnan ako ng isa sa mga pulis. Ikaw po ang tumawag, sir. Tanong niya. Tumango ako. At hindi yon ang unang beses na dapat ko sanang ginawa. Seryoso, pagod, pero matatag ang boses ko. Hiniling niya akong magbigay ng salaysay mamaya. Pumayag ako. Alam kong wala nang balikan. Habang inilalabas nila ang manugang ko para tanungin, biglang lumuhod si Maria sa harap ko. Patawarin mo ako, Papa. Umiyak siya. Patawarin mo ako dahil hindi ko sinabi noon pa. Yumuko ako ng mahirap at niyakap siya ng buong lakas na natitira pa sa akin. Walang galit sa dibdib ko. Puro pagsisisi lang sa matagal kong pagkabulag. Ang biyenan, nang makitang wala na siyang kontrol, nagsimulang sumigaw na ako raw ay pakialamero, na sinira ko raw ang pamilya nila. Lumapit ako sa kanya ng mahinahon. Hindi, ginang. Sabi ko habang tinitingnan siya sa mata. Sinira niyo ang pamilya niyo noong pumalakpak kayo sa sampal. Walang isinagot. Nawala ang tingin niya. Noong gabing iyon, habang kumukuha ng salaysay ang mga pulis, alam kong hindi na magiging pareho ang lasa ng anumang pagkain. Nakahanda pa rin ang mesa, mainit pa ang mga plato, pero hindi na kami pareho. May katotohanang nakabalandra sa kahoy ng mesa. Katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng mga mantel ng pagpapangga. Nang tuluyang inilabas na ang manugang ko sa ilalim ng escort, yumakap si Maria sa braso ko na parang noong bata pa siya. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya sa buo kong katawan. Sa labas, ang pulang-pula at bughaw na ilaw ng patrol ay nagpapakulay sa buong kalye. At naintindihan ko ng may sakit na kaliwanagan na ang isang tawag ko lang ang nagbago ng takbo ng maraming buhay. Pero alam ko rin na ang susunod ay masasakit pa, mas magbubunyag, at mas mapanganib kaysa inakala ni Numan, dahil ang tawag na iyon ay hindi biglaan. Ito ang unang galaw ng katotohanang matagal nang naghihintay na makalaya. At simula pa lang iyon, ang malakas na pagsara ng pinto ng patrol nang dalhin ang manugang ko, ay umalingaw-ngaw sa bahay na parang huling etyo. Walang nagsalita ng ilang segundo. Ang dingding Aya, ilang minuto lang ang nakalipas ay tagpuan pa ng karahasan at takot,
ay natigil sa katahimikang makapal. Naputol lang ng mahina at putol-putol na iyak ni Maria. Nasa loob ba rin ang mga pulis, nagsusulat, tinitingnan ang bawat galaw, bawat bagay, bawat sulok, na parang ang bahay mismo ay ebidensya. Lumapit sa akin ang isa at hiniling na ikwento ko ng detalyado ang nangyari. Nagsalita ako ng walang paligoy-ligoy. Sinabi ko kung kailan nagsimula ang away, paanong tumayo ang manugang ko, paanong itinaas ang kamay at ibinaba sa mukha ni Maria. Sinabi ko rin ang palakpak ng nanay niya. Ang galaw na mas nasunog sa loob ko kaysa sa sampal mismo. Nagsusulat ang pulis nang hindi tumitingin. Samantala, naupo ang social worker sa tabi ni Maria. Kinausa siya ng mahinahon, na parang binabalik ang hangin sa baga niya. Pinanonood ko ang eksenang iyon na may halo ng ginhawa at sakit. Sa wakas may nakikinig sa kanya nang hindi pinuputol, hindi hinuhusgahan, hindi binabalewala. Nakatayo pa rin ang biyenan, naglalakad sa gilid-gilid, bumubulong. Sumpa sa akin ito, hindi ito matatapos dito. Paulit-ulit na parang walang laman na banta. Walang pumansin. Nawala na sa kanya ang kontrol ng eksena at iyon ang hindi niya kailanman natanggap. Nang matapos ang unang salaysay, inyanunsyo ng isa sa mga pulis na formal nang dinidinig ang manugang ko sa aggravated assault sa konteksto ng karahasan sa pamilya. Sumigaw ang nanay niya, tumakbo sa halway na gustong sumunod, pero pinigilan bago pa makatawid. Kayo rin po ay tatawagin para magsalaysay, sabi sa kanya. Naging ungol ng galit ang sigaw niya. Nagsisimula nang umalis ang mga tao sa bahay. Mga kapitbahay na nakikiusyoso mula sa bangketa, nagkukunwaring hindi tumitingin. Kumakalat na ang bulong-bulungan tulad ng snowball. Alam kong hindi magtatagal ay magkakaroon na ng sariling bersyon ang buong barangay. Pero noon ay wala akong pakialam. Nakatuon lang ang buong mundo ko sa panginginig ng katawan ni Maria sa mga bisig ko. Nang tuluyang umalis ang mga pulis, kami na lang dalawa sa dining area. Malamig na ang mga plato, kalahating ininom ang mga baso. Bakanteng upuan ng manugang ko na parang butas na walang may lakas tumingin. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang ulo. Papa, bulong niya. Akala ko walang darating kahit kailan. Ang salitang iyon ay mas sumakit kaysa sa anumang sigaw. Dumating sila ngayon, sagot ko. At hindi na kita iiwan ulit mag-isa. Binaba niya ang tingin. Walang ingay na tumulo ang luha niya sa mantel na may mansa ng alak. Dinala ko siya sa sofa at tinakpan ng kumot. Nanginginig siya. Hindi lang dahil sa sampal, kundi dahil sa biglang pagbagsak ng loob niya. Nagsisimula ng magiba ang mga taon niyang tahimik na pagtitiis. Natatakot ako. Sabi niya nabasag ang boses. Sobrang takot. Ako rin. Tapat kong sagot. Pero hindi natakot ang magmamando ngayon. Nahiga siya ng pagod. Ipikit niya ang mata saglit. Parang hindi na kaya ng katawan niya ang tensyon. Nanatili ako sa tabi niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Minsan ang pagiging andyan lang ang tanging paraan ng pagsasalita. Makalipas ang ilang oras, pasado 12:00 na, nag-vibrate ang cellphone ni Maria. Text mula sa biyenan niya. Nakita ko sa ibabaw ang mga salitang puno ng lason, banta, paratang. Pinatay niya ang cellphone nang nanginginig ang kamay at iniwan sa mesa na parang mainit. Palagi ganito, bulong niya. Palagi niyang. Sinasabi na pagsisihan ko ang araw na magsalita ako. May buhol sa lalamunan ko. Kaya hindi ka nagsalita, sabi ko. Tumango siya ng tahimik. Sabi niya walang maniniwala sa akin. Bulong niya na kasalanan ko raw, na ako ang may gawa, na pangturo lang ang mga suntok. Parang sunog na umakyat sa lalamunan ko ang galit. Walang karapatang magturo gamit ang kamay, sagot ko, walang sino man. Niyakap ko siya ng mahina. Parang yakap sa taong matagal ng sirang-sira sa loob. Humupa ng paunti-unti ang paghinga niya. Nakanegatibo 1. 0-0 na madaling araw nang tumunog ang doorbell. Akala ko pulis ulit, pero pagbukas ko, iba ang lalaking nakita ko. Kapatid ng manugang ko, payat, nakababa ang tingin. Kukuha lang po ng gamit ng kapatid ko. Mahina niyang sabi. Pinapasok ko. Hindi pa tamang oras, matatag kong sagot. Damit lang naman, sabi niya. Magpapalipas siya ng gabi sa kulungan. Nanginginig ako nang marinig ang salitang, kulungan. Totoo na, walang balikan. Bukas na lang, sabi ko, ngayon walang papasok pa sa bahay na to. Tumango ang binata at umalis ng walang reklamo. Isinara ko ang pinto ng doble. Tiningnan ako ni Maria. Lahat ng pamilya niya palaging pinoprotektahan siya, sabi niya. Kahit alam nila. Matatapos na rin yan, sagot ko. Matagal kaming nakaupo ng tahimik. Sa labas, dahan-dahang bumabalik ang katahimikan ng kalye. Sa loob, parang nakabitin ang oras. Pagsapit ng umaga,
Hindi pa rin nakakatulog si Maria. Ako rin. Nagtimpla kami ng kape nang walang imik. Hawak niya ang tasa ng parehong kamay. Parang kailangan niya ng matibay na hawakan. Papa, biglang sabi niya. Hindi ngayon lang to nagsimula. Tiningnan ko siya ng mabuti. Nagsimula noong unang beses niya akong itinulak. Patuloy niya. Matagal na. Akala ko magbabago siya. Pagkatapos, akala ko kaya ko. Pagkatapos, akala ko ako ang may kasalanan. Bawas salita ay sugat na bukas. At ang nanay niya, tanong ko, palagi niyang pinagtatanggol, sagot niya. Sabi niya mahirap ako. Dapat daw magpasalamat ako na may nagtitiis sa akin. Parang may nasira sa loob ko. Hindi ka nag-iisa, sabi ko. Bulong ako noon, pero tapos na. Malungkot siyang tumango. Noong tinawagan mo sila kahapon, sabi niya, alam kong hindi na ako makakabalik. Hinding-hindi ka na babalik, pangako ko. At kung susubukan mo, ako mismo ang magbabalik sa'yo. May luha siyang tumulo sa pisngi. Salamat, Papa. Nagsimulang sumilip ang araw sa bintana. Pinipintahan ang kusina ng malamlam na liwanag. Bagong umaga sa ibabaw ng mga labi ng buhay na matagal niyang tinitiis. At naintindihan ko habang pinanonood ko siyang umiinom ng kape na ang tawag na iyon ay hindi lang huminto sa isang sampal. Nagbukas ito ng pinto patungo sa mas madidilim pang katotohanan, sa mga lihim na hindi pa lumalabas, dahil ang impyerno ni Maria ay hindi lang sa kamay ng asawa niya nagsimula at nagtatapos. Bagong simula pa lang namin nakikita. Kinabukasan, habang nagigising pa ang buong barangay sa karaniwang Lunes, kami ni Maria ay nakaupo pa rin sa kusina na may malamig ng kape sa mga kamay. Binuksan na nakaraang gabi ang pintong hindi na masasara at alam namin pareho. Tinitingnan niya ang gilid ng tasa na parang doon nakasulat ang buong kwento niya. Naghintay ako, hindi pinipilit. Natutunan ko ng huli na ang pilit na pagsasalita ay isa ring uri ng karahasan. Papa, sabi niya sa wakas, nagsimula lahat ilang buwan pagkatapos ng kasal. Mahina pero matatag ang boses niya. Unang beses hindi sampal, tulak lang. Nag-away kami tungkol sa pera. Itinulak niya ako sa pader. Pagkatapos umiyak siya, humingi ng tawad. Sabi niya hindi na maulit. Hinigbitan ko ang pagkakakagat ng ngipin ko nang hindi pinuputol. Naniwala ako, bulong niya. Palagi akong naniwala. Ikinuwento niya kung paanong unti-unti. Ang mga suntok ay naging madalang, halos aksidente, sagitsit, tulak, bagay na ibinato sa peder. Pagkatapos dumating ang mga salitang nakakababa ng tao na binibulong para walang saksi. Walang kwenta ka. Walang ibang gugustuhin sa'yo. Kapag umalis ka dito, mamamatay ka sa gutom. Tinitingnan niya ako habang nagsasalita. Hinintay ang reaksyon na hindi ko noon hinintay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko sa wakas na may buhol sa lalamunan. Binaba niya ang tingin. Una, dahil nahihiya, sagot niya. Pagkatapos takot na. At sa huli hindi ko na alam kung biktima pa rin ako o talagang may kasalanan ako. Parang nawala ang hangin ko. Alam palagi ng nanay niya, dagdag niya. Akala ko pipigilan niya, pero hindi. Palagi niyang sinasabi na ako ang nakakainis sa kanya, na kailangan kong matutong sumunod, na ang lalaki ay nirerespeto kapag kinatatakutan. Ipikit ko ang mata saglit. Naintindihan ko kung bakit ang palakpak sa hapunan ay hindi biglaan. Ito ang patunay ng buong sistema na itinayo sa sampal. Kapag may pasa ka, bulong ko. Sabi ko nahulog ako, sagot niya. At palagi mo akong pinaniwalaan. Ang salitang iyon ay mas sumakit kaysa sa anumang sampal. Naalala ko ang maraming hapunan na dumating siya na mahaba ang manggas kahit tag-init. Naalala ko ang mga paumanhin na hindi matibay, ngiti na pilit, bisitang kinansela sa huling minuto. Pinili kong maniwala dahil masakit ang alternatibo. Isang gabi, biglang sabi niya, akala ko papatayin niya ako. Natakot akong tumingin sa kanya. Lasing na lasing siya. Itinapon niya ako sa sahig at sinipa. Nakarating ako sa banyo at nagkandado. Sinuntok niya ang pinto. Nagdasal ako na sana hindi masira ang lock. Nakaupo ang nanay niya sa sofa sa sala. Narinig niya lahat. Walang ginawa. Nanginginig ang kamay ko. Nang makatulog na siya, patuloy niya. Tumingin ako sa salamin, pamamaga ang mukha. Itim ang isang mata at noon ko, unang seryosong naisip na magpakamatay para hindi ko na makita ulit ang mukha ko. Naging mabigat ang katahimikan na parang tingga. Ano ang huminto sa'yo? Tanong ko na basag ang boses. Ikaw, sagot niya nang walang pag-aalangan. Naisip ko, kung mawala ako, ikaw mag-iisa na may lahat ng kasinungalingan ko. Hindi ko napigilan ang luha. Araw-araw kong sinasabi, bukas alis na ako. Patuloy niya. Pero kinabukasan palaging may bagong banta, bagong utang, bagong pangbablackmail.
Noon ko naintindihan na hindi lang pisikal ang karahasan, pang-ekonomiya, emosyonal, psikolohikal, kulungan na may rehas na hindi nakikita. At kailan nagsimulang pumalakpak ang nanay niya? Tanong ko. Palagi, sagot niya. Ayoko lang makita noon. Palagi niyang hinahangaan kapag napapailalim niya ako. Nahirapan akong tumayo at naglakad sa kusina na parang hayop sa hawla. Akala ko pinalaki kong malakas na babae. Sabi ko ng may pait. Malakas ako, matatag niyang sagot. Nakatagal sa lahat ng iyon ay malakas din. Pero napagod na akong mabuhay ng tahimik. Binigyan ako ng kaunting hangin ng salitang iyon. Lumabas kaming maglakad sa barangay. Nakasalamin si Maria para itago ang namumula pang pisngi mula sa sampal kagabi. Binabati kami ng mga tao ng magalang. Hindi pa alam ang buong kwento. Lakad niya sa tabi ko ay hindi tiyak. Parang bagong natutong lumakad sa mundong bukas. Nang nakita ko kayong tumawag, sabi niya bigla, akala ko na nanaginip ako. Akala ko hindi totoo. Ako man ay matagal ding nagduda sa nakikita ko. Aminado ko. Pero kagabi hindi na ako makakapagduda. Nakarating kami sa maliit na plaza. Naupo kami sa bench. Ang pinakamasakit, bulong niya. Kahit tagatapos ng mga sampal at pagmamaliit, naghihintay pa rin akong magbago siya. Mahal ko pa rin siya. Hindi kanyan ginagawang mahina, sagot ko. Ginagawa kanyan tao. Tiningnan niya ako na puno ng luha ang mata, pero hindi bumagsak. Namamatay ang nanay ko na akala masaya ako. Sabi niya. Nagsinungaling ako sa'yo. Una mong niloko ang sarili mo. Mahinahon kong sabi. Lahat tayo gumagawa noon minsan, dahil natatakot masira ang kaunting akala nating meron tayo. Nakauwi kami ng tanghali. Nakabukas pa ang mesa mula kagabi. May amoy pa ng hapunan. Tiningnan ni Maria ang mga plato na may pagkasuklam. Dito niya ako sinampal. Sabi niya habang itinuro ang isang upuan. Inilagay ko ang kamay ko sa sandalan. Dito na natapos. Sagot ko. Noong hapon na iyon, bumalik ang social worker. Matagal siyang nakipag-usap kay Maria. Ipinaliwanag ang mga karapatan niya. Ang susunod na hakbang, ang protection order. Nakikinig ako sa labas ng pinto. Sa unang pagkakataon, parang hinaharap na ang kinabukasan, hindi lang nakaraan. Nang hapon, tumunog ang doorbell. Kapitbahay na may dalang bag na malinis na damit. Kung kailangan nyo, mahina niyang sabi. Nagpasalamat si Maria na may mahinang ngiti. Nagsisimula ng kumalat ang balita sa buong barangay at kasabay noon ay nagbabago ang mga tingin. Noong gabing iyon, nang maupo kaming kumain ng tahimik, naintindihan kong hindi lang kwento ng anak ko ang natututunan ko. Natututuhan ko rin ang sarili kong pagkabulag. Bawat salita niya ay nag-aayos ng mga alaala ko nang may kalupitan na hindi na mapapakinisin. Bago matulog, lumapit ako sa kwarto niya. Hindi ka na mag-isa, sabi ko mula sa pinto. Tiningnan niya ako mula sa kama. Hindi naman dapat. Tumango ako, pero ngayon hindi na. Pinatay ko ang ilaw sa halway at bumalik sa kwarto ko na dala ang bigat ng kwento niya sa mga buto ko. Naintindihan ko nang may sakit na ang mga suntok ay hindi lang nagmarka sa balat niya. Unti-unti niyang binura ang paniniwala na karapat-dapat siya sa ibang buhay. At nanumpa ko ng tahimik na habang may hininga pa ako. Walang muling magtatangkang kumbinsihin siya na hindi niya iyon karapat-dapat. Kinabukasan na masakit na pagising na iyon, tinawag kami ni Maria sa himpilan para ituloy ang salaysay. Dahan-dahan kaming naglakad sa bangketa. May lace scarf si Maria para itago ang pulang marka pa rin sa pisngi. Lakad ko sa tabi niya ay alerto, na parang bawat anino ay maaring banta. Hindi irrasyonal na takot, alaala pa rin ng totoong karahasan. Pagdating namin, may nakita kaming eksenang sumakit sa tiyan ko. Ang biyenan na manugang ko ay nakatayo sa entrada. Nakikipag-usap sa dalawang pulis. Ang galaw niya, parang sinusubukan niyang kumbinsihin sa drama kaysa sa argumento. Nang makita niya kaming palapit, siningkitan niya kami na mata na puno ng tahimik na galit. Ano ang ginagawa niyo dito? Sabi niya na may paghamak. Kayo ang sumisira ng pamilya. Huminto ako sa harap niya. Nasisira ang pamilya kapag may pumalakpak sa sampal. Sagot ko nang hindi itinataas ang boses. Nagiba ang mukha niya sa galit. Gusto lang naman ng anak ko ay ayusin ang bahay. Sabi niya. Itinuro niya si Maria nang walang kahihiyan. Matagal niyang kinukonsinti, sinisigawan, nilalait. Ano pa ang inaasahan niyo? Nahayaan na lang niyang apakan siya. Binaba ni Maria ang tingin. Naramdaman ko ang pagnanasang tumayo sa pagitan nila. Wala siyang karapatang kausapin ka ng ganyan. Babala ko. Hindi siya biktima, sigaw niya. Palaging nagdadrama, palaging nagmamanyobra. At ngayon ginagamit ka rin niya, matandang ulol. Lumapit agad ang isang pulis.
Ma'am, babaan niyo po ang boses, sabi niya, pero nagpatuloy siya. Alam niyo ba kung sino ang anak ko? Trabahador, nagtaguyod sa kanya, nagbigay ng bubong, tiniis ang mga atake niya. Dapat siya ang ikulong. Tiningnan ng pulis si Maria. Gusto niyo po mag-file ng harassment? Tanong niya. Tiningnan ako ni Maria. Hinintay ang gabay na matagal niyang hindi hinana. Sagot ko para sa kanya. Gusto niya. Binuka ng biyenan ang bibig. Pero pinigilan siya ng pulis. Sumama na po kayo, utos. Habang hinahawakan siya papasok, sumisigaw pa rin siya. Sigaw na puno ng lason na hindi nagsisimula sa pisikal na karahasan, kundi sa mentalidad. Mentalidad na lumikha, humubog at nagprotekta sa isang abusador sa loob ng maraming taon. Sa loob ng himpilan, nagbigay ng salaysay si Maria ng mahigit 1 oras. Pinanonood ko siya mula sa kabilang kwarto. Parang hinuhubaran ng balat ang bawat salita niya. Pero kasabay noon ay nababawasan ang bigat niya. Hinihikayat siya ng social worker na magpatuloy. Nang banggitin niya ang salitang pagmamaliit, binaba ko ang tingin. Nang sabihin niyang kahihiyan, parang may nasira sa loob ko. At nang banggitin ang takot na mamatay, sumandal ako sa pader para hindi bumagsak. Nang matapos, niyakap siya ng isa sa mga staff. Matagal ko nang hindi nakita si Maria na nakatanggap ng tunay na yakap. Sa paglabas, naghihintay ang biyenan na namamaga ang mata. Pero hindi sa lungkot. Puro galit. Sana masaya kayo, sabi niya pagkakita sa amin. Makukulong ang anak ko dahil sa inyo. Nakulong siya dahil sa mga ginawa niya. Matatag kong sagot, hindi dahil sa amin. Lumapit siya sa akin. Matandang walang kwenta, sabi niya sa ngipin. Palagi kang hadlang. Sumausaw ka kung saan hindi ka tinatawag. Tumawag sa akin ang sampal na ibinigay ng anak mo sa anak ko. Sagot ko, tumawag ang iyak niya, tumawag ang takot niya, at tumawag din ang palakpak mo. Sandali akong nakita na napuno ng galit na parang baliw ang mukha niya. Galit ng taong nahuli, ng taong wala ng kapangyarihan. Pinutol ng pulis. Ma'am, kung magkapatuloy kayong mangharas sa biktima at kamag-anak, kailangan ka naming ilabas. Lumayo siya ng malakas. Hindi pa tapos ito, bulong niya. Hindi niyo kilala ang pamilya ko. Sa kasamang palad, kilala na namin ngayon, sagot ko. Lumabas kami ng himpilan at lumanghap ng sariwang hangin. Napabuntong hininga si Maria ng malalim. Papa, hindi ko alam na galit siya sa akin, sabi niya. Hindi sa'yo siya galit, sagot ko. Galit siya sa sinumang hindi papayag na kontrolin ng anak niya. Tahimik kaming naglakad ng ilang hakbang. Palagi niyang pinagtatanggol lahat. Patuloy ni Maria. Sabi niya ay ako, etsageet ako. Kapag sinisigawan niya ako kasalanan ko raw. Kapag tinutulak, ako raw ang may gawa. Iyon din karahasan, sabi ko. Ang itanggi ang nangyayari, takpan, bawasan. Tumango siya ng mahina. Minsan, bulong niya, nang magkapasa ako sa braso, ipinakita ko sa kanya. Alam mo kung ano ang sinabi niya. Ano? Ang tunay na babae, hindi gumagawa ng eskandalo sa maliit na bagay. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan. Hinding-hindi mo na maririnig yan, sabi ko. Habang pauwi na kami, bigla siyang huminto. Papa, sabi niya ng mahina. Paano kung maghiganti siya? Tiningnan ko siya ng may lambing at tatag. Huwag kang matakot, sagot ko. Ngayon hindi ka na mag-isa. At nagpaus ako. Akala niya alam niya lahat. Pero hindi niya alam kung ano talaga ang ginagawa ko. Nagkunot noo si Maria. Ano ba ang ginagawa mo? Ang matagal ko nang dapat ginawa. Sagot ko nang hindi nagdedetalye. Protektahan ka. Pagdating namin sa bahay, may nakita kaming sobre sa harap ng pinto. Gusot. Sa loob ay note na mabilis ang sulat. Kung magpapatuloy kang magsalita, pagsisihan mo. Tinakpan ni Maria ang bibig niya. Pinisil ko ang papel hanggang magusot ng tuluyan. Sagot ko sa tanong niya. Halata ang style niya. Iningatan ko ang sobre. Hindi sa takot, kundi para sa ebidensya. Dahil bawat piraso ng kasinungalingan nila ay magagamit ko sa hinaharap. Tahimik kaming nagpalipas ng hapon. Natulog si Maria sa sobrang pagod. Ako naman ay nagbasa ng lumang papeles, text, records. Naghihintay sa tawag na sigurado akong darating. At hindi ako nagkamali. Eksaktong 6:00 ng gabi. Tumunog ang telepono. Matagal ko nang hindi tinatawagan na kontak. Propesyonal ang boses sa kabilang linya. G. Gonzalo, sabi niya. Natanggap ko ang mensahe mo. Napatingin na namin lahat. Tama ang hinala mo. May mas malaki pa riyan. Ipininid ko ang mata. Ano ang nakita nyo? Sagot niya. Hindi lang ang manugang mo, pati ang nanay niya. May kinalaman silang dalawa sa higit pa sa domestic violence. Nagyelo ang dugo ko.
Handa na ako, sabi ko. Malalim siyang huminga. Maghanda ka. Ang susunod ay magbubunyag ng buong katotohanan. Binaba ko. Tiningnan ko ang tahimik na bahay. Natutulog si Maria. Bumabagsak ang gabi at ang pinakamasama ay hindi pa nadadatnan. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naupo ako sa dining area na may maliit na ilaw at tambak na papel sa harap ko. Lumang resibo, printed messages, screenshots, medical records na ako mismo ang nagbayad noon ng walang tanong. Lahat ng iyon na noon ay simpleng pag-aalala lang. Ngayon ay perpektong mapa na ng impyerno na tinitiis ni Maria ng tahimik. Hindi lang kwento ng sampal, buong plano ito ng kontrol, banta, maruming pera, binayarang katahimikan. Naalala ko nang may pait kung ilang beses siya humingi ng pautang para sa utang na hindi ko naintindihan. Naalala ko rin kung ilang beses kinansela ni Maria ang pagbisita sa huling minuto dahil may sakit daw. Ngayon lahat ay magkakasama, bawat pagliban, bawat dahilan, bawat mahabang mangga sa tag-init. Ako pala, nang hindi ko alam, ay nagbabayad para sa sarili niyang pagpapahirap. 3:00 ng madaling araw nang tumunog ulit ang telepono. Ang parehong contact. Mas mabigat ang boses niya. Gonzalo, delikado ang mga nakita namin. Hindi lang marahas ang manugang mo. Kasama siya sa illegal money movement. At nakalista rin ang nanay niya sa maraming records. Nawala ang hangin sa dibdib ko. Anong kleseng pera? Tanong ko. Money laundering, extortion, protection rackets, at ginagamit si Maya bilang front. Hinigpitan ko ang kamao sa mesa. Alam niya, may hinala siya, pero walang pruweba at tuwing nagtatanong, sinasampal siya. Binaba ko ng kumakabog ang puso. Ang domestic violence na sobra ng hindi matiis. Ngayon ay may mas madilim pang kasama. Hindi lang biktima si Maria ng isang lalaki, kundi ng buong makinarya na pinatatakbo ng sarili niyang biyenan. Pagsapit ng umaga, pumunta ako sa kwarto niya. Dahan-dahan akong pumasok. Mahimbing siyang natutulog, pagod na pagod. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, natutulog siya nang walang takot na may papasok para saktan siya. Tinitingnan ko siya ng matagal at doon ko alam na ang tawag ko, kagabi, ay hindi pa bigla-bigla. Ito ang pinto patungo sa mas malaking katotohanan kaysa inakala ko. Nag-almusal kaming tahimik. Pinanonood ko siya na parang taong bagong galing sa digmaan. Hindi na siya ang babaeng sirang-sira, ilang linggo lang ang nakalipas. May bago sa tayo niya, marupok pa, pero buhay. Papa, biglang sabi niya. Kagabi na naginip ako na sumigaw ako at may nakikinig. May buhol sa lalamunan ko. Ngayon may nakikinig na, sagot ko. Dahan-dahan siyang tumango. Nangakma ko nang ikwento ang lahat ng natuklasan ko. Pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa panahon. Kailangan muna siyang lumakas. Ang malalaman niya ay maaring tuluyang sirain siya o gawin siyang bato. At kailangan ko siyang nakatayo. Lumabas kaming maglakad ng kaunti. Nagbubulungan na ang buong barangay. Mga tingin na puno ng tanong, pero walang lumalapit. Mabilis magpalit ng panig ang takot kapag nagsisimula ng lumabas ang katotohanan. Bago ko ituloy, sabihin mo nga sa comment section kung ano ang tingin mo sa kwento hanggang dito at kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko. Huwag ka munang alis sa video dahil ang susunod ay talagang makakakilabot. Pagbalik namin sa bahay, may bagong sobre sa ilalim ng pinto. Hindi nabanta ito, citation sa korte. Tatawagin din ang biyenan para magsalaysay sa pagtatakip. Ngumiti ako ng may kakaibang katahimikan. Ang palakpak niya sa sampal ay malapit ng maging sarili niyang sentensya. Noong hapon ding iyon, sinabi ng social worker na legal ng protektado si Maria. May restraining order na laban sa manugang at sa biyenan. Ang papel na may selyo at pirma ay sa unang pagkakataon tunay na depensa. Hindi ka na niya mahahawakan. Sabi ko habang ibinibigay ang kopya. Hawak niya ito na parang life vest. Salamat, Papa. Bagong simula pa lang to, sagot ko. Pero hindi ka na mag-iisa sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras, tumawag ulit ang kontak ko. May bago pa ba? Tanong niya. Mga recording. Anong klaseng recording? Siya mismo ang nagsalita, umamin sa mga bagay, suntok, banta, at maruming negosyo. Nanginginig ako. Paano niyo nakuha? Si Maria mismo ang nag-record sa loob ng maraming buwan. Itinago niya para hindi mahalungkat. Lano niyang gamitin para makatakas, pero hindi niya ginawa. Mahigpit kong ipinikit ang mata. Dalhin niyo, sabi ko. Hindi na siya tatakbo, magsasalita na siya. Noong gabing iyon, nang mapanood ko ang mga recording, naintindihan ko kung gaano kalaki ang pagkakakulong ni Maria sa sarili niyang tahanan. Ang boses niya na nanginginig habang ininsulto siya, tunog ng suntok,
tawa ng biyenan na nagpapaliwanag ng karahasan. Yan ang nararapat sa'yo, narinig ko. Ganyan natututo ang mga babae. Nasuka ako, gusto kong sirain lahat. Pero may bago ring naramdaman, mapanganib na kaliwanagan. Ang mga taong iyon ay hindi lang dapat arestuhin. Kailangan nilang mawala ang lahat ng kapangyarihang itinayo sa takot. Kinabukasan, sinamahan ko si Maria sa piskal. Ipinasa namin ang mga recording, dokumento, lahat ng ebidensya. Nakakunot ang piskal habang tinitingnan. Nang matapos, itinaas niya ang tingin. Hindi lang ito domestic violence, sabi niya. Organisadong krimen ito na may maraming kaso. Hinawakan ni Maria ang kamay ko ng mahigpit. At ngayon, tanong niya. Ngayon, sagot ng piskal. Mababago ang takbo ng kwento. Sa paglabas, umiyak si Maria sa unang pagkakataon dahil sa ginhawa. Hindi sa takot, hindi sa kahihiyan, sa ginhawa. Niyakap ko siya ng mahina, pagod ang likod, pero matatag ang kaluluwa. Papa, bulong niya. Hindi ko akalain na may haharap sa kanila ng seryoso. Hindi ko rin akalain na ako ang gagawa. Sagot ko. Pero minsan hinintay tayo ng buhay na tumanda muna bago tayo matutong huwag matakot. Noong gabing iyon, habang mahimbing siyang natutulog, tinitingnan ko ang bintana. Alam kong may mas masakit pa, na kapag naintindihan ng manugang at biyenan na bumagsak na ang kanilang kastilyo ng pang-abuso, may gagawin silang desperado. Pero alam ko rin na ngayon may hawak na ako na hindi nila kailanman nagkaroon, ang buong katotohanan. At kapag hawak mo ang katotohanan, ang paghihiganti ay hindi na suntok, hustisya na. Ang araw ng pormal niyang salaysay ay madilim ang langit at may mahinang ulan na parang ayaw bumasa. Gusto lang magpalungkot. Tahimik na nagbihis si Maria. Pumili siya ng blusa na sarado hanggang lig at blazer na hindi ko matandaan. Nanginginig pa ang kamay niya habang nagbubutons. Pinanonood ko siya mula sa pinto nang walang sinasabi. May mga laban na hindi panimulang salita ang panalo, kundi lakas na nakokolekta sa daan. Walang salitang tinawid ng tatsi ang piskal. Ang tunog ng whipper ang nagtatakda ng ritmo ng iniisip namin. Pagbaba namin, malalim siyang huminga, parang humihigop ng tapang mula sa basa-basa na hangin. Inalok ko ang braso ko at tinanggap niya. Sabay kaming pumasok. Sa waiting area, naging makapal ang oras. Matandang orasan ang nagtatakda na minuto nang may tiktak na parang nanunuya. May ibang naghihintay. Bawat isa may invisible na kwento. Walang nagsasalita, walang tumitingin sa iba. Kinakalikot ni Maria ang singsing niya sa daliri ng kinakabahan. Kung ayaw mong pumasok, sinimulan ko ng sabihin. Gusto ko. Putol niya ng matatag. Kailangan ko. Tumango ako. Hindi na ako nagtanong. Nang tawagin siya, tumayo siya ng matigas ang tuhod. Mahina ko siyang pinisil sa kamay. Nakita ko siyang lumayo sa halway hanggang mawala sa likod ng madilim na kahoy na pinto. Naiwan akong mag-isa sa mga iniisip ko at sa matandang takot na hindi pa rin tuluyang nawala. Naging oras ang mga minuto. Inaalala ko ang boses niya na nanginginig, mga alaala na nagsisiksikan. Katawan niya na muling nabubuhay sa mga eksenang sinubukan niyang burahin. At doon ko naintindihan ang isang kakilakilabot na bagay. Habang ako ay tumatanda ng tahimik, naniniwalang maayos ang lahat. Ang anak ko ay tumatanda sa bawat suntok. Nang sa wakas binuksan ang pinto, lumabas ang babaeng nakasuit. Lumapit siya sa akin. Pwede na po kayong pumasok, sabi niya. Pumasok ako sa sala. Nakaupo si Maria sa harap ng mesa na may baso ng tubig sa kamay. Pula ang mata pero iba na ang tayo niya. Mas matatag, mas tuwid. Okay ka lang? Tanong ko ng mahina. Wala na ako, sagot niya. Pero hindi na ako pipi. Niyakap ko siya ng mahina. Tumayo ang piskal. Mahalaga ang testimony mo, sabi niya sa akin. Sinabi niya lahat ng detalyado. May buhol sa dibdib ko na hindi ko alam kung ginhawa ba o sakit. May binanggit din siya na hindi pa namin alam. Dagdag niya. Ang aktibong partisipasyon ng biyenan sa mga pananakot. Paano? Tanong ko. Binaba ni Maria ang tingin. Hindi ko pa nasabi sa iyo noon, Papa, sabi niya. Pero may mga gabi na naroon siya kapag sinasaktan niya ako. Hindi lang pumalakpak, minsan hiniling pa niya. Parang gumalaw ang sahig sa ilalim ko. Sabi niya kailangan kong matuto. Patuloy niya, na ang babae ay hinuhubog sa takot. Parang mabangis na hayop ang galit na umakyat mula sa pinakamalalim sa akin. Naitala na yan sa akta, sabi ng piskal. At may mga indirect witness. Ano ang susunod? Tanong ko. Dahil dito, lalala ang kaso, sagot niya. At hihingin ang arrest warrant ng biyenan sa mga susunod na oras. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang baso ng tubig. Hindi na nanginginig ang kamay niya.
Pero malabo ang tingin. Palagi niyang sinasabi na hindi siya mahahawakan. Bulong niya na walang makakalaban sa kanya. Lahat nag-aakala na hindi mahahawakan, sabi ko. Hanggang may tumigil sa pagkatakot. Lumabas kami ng fiskal ng madilim na. Mahina pa rin ang ulan tulad ng umaga. Dahan-dahan ang lakad ni Maria, pagod, na parang mabigat ang buong katawan pagkatapos bitawan ang maraming taon ng katahimikan sa isang bagsak. Pag-uwi sa bahay, tinanggal niya agad ang sapatos at nahiga sa sofa. Nagluto ako ng mainit na tsaa. Dinala ko nang walang sinabi. Hinawakan niya ang tasa ng ilang segundo bago uminom. Papa, biglang sabi niya. Naintindihan ko na ang isang bagay. Ano? Na kahit ako, naging kasabwat din. Sa pagtahimik. Hindi ka naging kasabwat sa pagtahimik. Sagot ko. Naging bilanggo ka. Tiningnan niya ako na puno ng luha, ang mata, na hindi na bumabagsak. Gayunpaman, bulong niya, ngayon parang nakahinga ulit ako. Noong gabing iyon, nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon mula nang bumalik sa bahay ko. Ako naman ay gising pa ng matagal. Gumagalaw na ngayon ang kwento ng may lakas na hindi na makokontrol. Nagsimula nang umikot ang mga GR ng hustisya at lahat ng nakatago sa loob ng maraming taon ay nagsisimula ng lumabas. Pagsapit ng umaga, may tumawag. Gonzalo, sabi ng boses ng kontak ko. Halos handa na ang warrant. Ngayon din kukunin nila siya. Ang biyenan, tanong ko. Pero hindi lang yon. May masamang pakiramdam ako. Nagsasalita na ang manugang mo. Alam niyang matibay ang ebidensya. Gusto niyang bawasan ang sentensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Tungkol saan? Tungkol sa mas malaking grupo, mga taong nag-ooperate sa dilim. Isa lang siyang maliit na bahagi. Tiningnan ko ang kwarto kung saan natutulog si Maria. Kaya mas malaki pa pala ito kaysa inakala natin. Sobrang laki. Binaba ko na parang masyadong maliit na ang bahay para sa darating na bagyo. Sa kalagitnaan ng umaga, nagising si Maria. Nag-almusal kaming tahimik. Hindi ko sinabi ang tungkol sa tawag. Gusto ko sanang bigyan siya ng isang araw pa ng katahimikan bago ang bagyo. Pero maikli lang ang katahimikan. Alas negatibo 11:30, umalingaw ulit ang sirena sa buong blok. Bigla siyang tumayo. Ulit, tanong niya na may takot. Sumilip ako sa bintana. 2 patrol ang humihinto sa harap ng bahay ng biyenan. 3 bahay lang ang layo. Mabilis na bumaba ang mga pulis. Siya na ang kukunin nila. Sabi ko, lumapit si Maria sa tabi ko. Tahimik kaming nanood kung paano siya kinuha na may posas. Wala nang yabang ang mukha niya. Puro desperasyon. Nang magtama ang tingin namin, sumigaw siya nang hindi namin narinig pero naintindihan. Sinumpa kami, sinisi, hinawakan ang huling piraso ng galit niya. Umatras si Maria ng isang hakbang. Hindi ko akalain na makikita ko ito. Bulong niya. Hindi ko rin, sagot ko. Pero ang katotohanang matagal nang nakatago ay laging lumalabas sa pinakamaingay na paraan. Lumayo ang mga patrol. Gising na ang buong barangay ngayon. Sumisilip sa mga bintana. Nagbubulungan sa maliit na grupo. Kumakalat ulit ang bulong-bulungan. Pero sa pagkakataong ito, hindi kami ang natatakot. Dahan-dahan na upo si Maria. Papa, sabi niya, paano kung ako naman ngayon ang habulin nila? Yumuko ako sa harap niya at hinawakan ang mukha niya sa mga kamay ko. Hindi ka natatakbo mag-isa ngayon, sabi ko. At hindi ka na nakatago. Iyan ang nagpabago ng lahat. Ipikit niya ang mata saglit. Ngayon nagsalita ako, bulong niya. At iyan ay hindi na nila mayaalis sa akin. Niyakap ko siya ng may lambot na sumasakit sa buto, at doon ko alam na may hindi na maibabalik na nangyari. Hindi na lang biktima si Maria. Nagsisimula na siyang maging saksi. At ang mga saksing sumira ng katahimikan ay nagpapabago ng kapalaran ng lahat. Ang pag-aresto sa biyenan ng manugang ko, ang huling dagok na tuluyang nagwasak ng imahe ng respeto, na pamilya na matagal nilang pinanatili. Nagising ang barangay sa bulong-bulungan, na parang lahat ay natatakot na kapag sinabi ng malakas ang katotohanan, baka makahawa. Mula sa bintana ng bahay ko, nakita ko ang mga kapitbahay na nagsasama-sama sa maliit na grupo. Nagkukunwaring nagkukwentuhan ng iba maliban sa tinitingnan nilang pagbagsak ng mga dating akala nila hindi mahahawakan. Nagpalipas ng umaga si Maria na nakaupo sa sofa na may kumot sa binti. Nakatitig sa isang punto sa pader. Hindi siya umiyak, hindi nagsasalita. Ito ang pagod ng taong matagal nang umiyak at wala ng luha. Tahimik akong gumala sa bahay. Nagluto ng pagkain na halos hindi namin ginagalaw. Tinitingnan ang cellphone bawat ilang minuto. Naghihintay sa susunod na tawag na alam kong darating. At dumating. Gonzalo, sabi ng boses sa kabilang linya, nagsasalita na ang manugang mo.
Nanginginig ako. Ano ang sinasabi niya? Sapat para iligtas ang sarili at ilibing ang iba. Dahan-dahan akong naupo. Sino ang gusto niyang ilibing? Una ang sarili niyang ina at pagkatapos ang mga kasama nila. Binaba ko na may bagong bigat sa dibdib. Ang pagtataksil ngayon ay dumadaloy sa ugat na dating tinatawag na pamilya. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang kumalat ang balita. Hindi na lang pagtatakip ang kaso ng biyenan, kasama na ang illegal association, money movement na hindi maipaliwanag, panggigipit sa ibang testigo na nagsisimula ng lumabas. Bawat bagong detalye ay isa pang bato sa estrukturang malapit ng bumagsak. Tiningnan ako ni Maria na may halo na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam ang mga iyan, sabi niya. Alam ko lang na sinasaktan nila ako, dahil iyon lang ang kapangyarihan nila sa akin. Sagot ko, ang gawin akong walang kwenta habang itinatago nila ang mas malalaking kasamaan. Nang hapon, may natanggap akong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Dating kasosyo ng manugang ko. Gusto niya akong makausap. Nagalangan ako saglit. Pagkatapos pumayag, nagkita kami sa maliit na bar malayo sa barangay. Iginiit ni Maria na sasama. Ayokong mag-isa ka, sabi niya. Pumayag ako. Hindi na ako gumagawa ng desisyon nang hindi iniisip siya. Dumating ang lalaki ng eksakto. Mukha niya puno ng pagod at tingin na palipat-lipat sa takot. Humingi siya ng kape. Hindi niya hinawakan ang tasa. Hindi ko akalain na abot dito. Sabi niya nang walang pasabi. Palagi siyang marahas, pero ang pera, negosyo lang iyon. Anong klaseng negosyo? Tanong ko. Illegal collection, pangbanta, serbisyo sa mga may problema. Hindi malinis, sagot niya. Ang nanay niya ang may hawak ng libro. Siya lang ang nagpapatupad. Hinawakan ni Maria ang kamay ko sa ilalim ng mesa. At bakit ka ngayon lang nagsasalita? Tanong ko. Nilunok niya ang laway dahil nang arestuhin ang nanay niya. Alam kong babagsak na ang kastilyo. At nang magsalita siya para iligtas ang sarili, alam kong ako naman ang susunod. At ano ang gusto mo sa akin? Malamig kong tanong. Proteksyon, sagot niya. Magsasalaysay. Ibibigay ko ang alam ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Hindi na iyan nakadepende sa akin, sagot ko. Sa hustisya na iyan. Inabot niya ang USB drive. Sa loob daw, records, pangalan, bayad, audio. Inilagay ko sa bulsa ng Amerikana na parang mainit na bakal sa balat ko. Pauwi, tahimik si Maria. Tahimik din ako. Alam namin pareho na may dala kaming isa pang bomba. Noong gabing iyon, opisyal nang kinumpirma ng fiskal na formal ng kinasuhan ang manugang ko. Hindi lang sa aggravated violence, kundi sa malalaking economic crimes. Puno ng balita ang T. Ang mukha niya, na matagal na nagbigay ng takot sa loob ng bahay. Ngayon ay pixelated sa screen, binawasan sa pangalan at listahan ng kaso. Hindi na siya makapangyarihan. Bulong ni Maria na parang hindi pa naniniwala. Hindi naman talaga siya, sagot ko. Nagmumukha lang dahil mag-isa ka noon. Makalipas ang ilang sandali, nakumpirma na ibinigay niya ang sarili niyang ina para makabawas ng posibleng sentensya. Nang marinig ko iyon, may kakaibang lungkot ako. Hindi para sa kanya, kundi sa kalupitan ng ugnayan na itinayo sa pang-abuso. Inang nagdiwang ng suntok, anak na ibinenta siya ng walang alinlangan. Noong gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Maria. Nagising siyang sumisigaw. Pumasok ako agad sa kwarto niya. Basang-basa ng pawis. Nanaginip ako na nakalaya siya. Nautal niya na makikita niya ulit ako. Niyakap ko siya hanggang humupa ang paghinga niya. Hindi ka na niya mahahawakan. Paulit-ulit ko. Kahit makalaya, wala na siyang kapangyarihan sa'yo. Tumango siya, pero nanginginig pa rin ang katawan niya. Pagsapit ng umaga, may bagong dago. Humiling ng urgent hearing ang abogado ng manugang ko para rebisahin ang kasunduan. Tinanggihan ng fiskal. Sobra na ang ebidensya. Ang pagpapalit ng maskara ay nagpakita na ng tunay na mukha. Desperado na siya, sabi ng kontak ko. At ang desperado, nagkakamali. Anong klaseng kamalian? Tanong ko. Tulad ng pagsubok na patahimikin ang mga saksi. Naramdaman ko ang lamig sa likod. Mag-ingat kayo, dagdag niya. Ingatan mo ang anak mo. Binaba ko nang walang sagot. Pinalitan ko ang mga lock. Pinalitan ang mga numero ng telepono. Nagpaalam sa 2 kapitbahay na mapagkakatiwalaan. Pinanonood ni Maria ang lahat na may mukha na hindi na ang dating babaeng sunod-sunuran, kundi ng taong nagsisimula ng maunawaan na ang kaligtasan niya ngayon ay nakadepende sa pagiging alerto, hindi sa pagtatago. Nang hapon, may isa pang balita ang gumulo sa lahat. May isa pang lalaki na nagreklamo na tinakot ng biyenan ko ilang taon na ang nakalipas
para bawiin ang reklamo sa extortion. Hindi na ito isolated case, pattern na. Hindi ako lang pala. Bulong ni Maria nang makita ang report. Hindi mo naman talaga, sagot ko. Ikaw lang ang pinakamalapit. Noong gabing iyon, naulit kaming naupo sa kusina tulad ng unang mga araw pagkatapos ng sampal. Pero sa pagkakataong ito, wala nang parehong takot. May kakaibang katahimikan, tensyon. Tulad ng hayop na alam na sugatan ang mga ngaso, pero maaari pang kumagat. Papa, sabi niya, natatakot ako na may gagawin siya. Natatakot din ako, aminado ko. Pero sa pagkakataong ito, kung may gagawin siya, magiging huli na niyang pagkakamali. Tiningnan ako ni Maria na may halo ng respeto at takot. Hindi na ako lang ang kanlungan niya. Hindi ko namamalayan. Naging huling pader na niya ako. Noong gabing iyon, habang natutulog siya, naupo ako sa sala para maghintay. Alam kong kapag nabagsak ang maskara, hindi palaging sumusuko ang tunay na mukha. Minsan, bago tuluyang mawala, sinusubukan pang hilahin ang sinuman, at handa akong pigilan iyon. Umalis ulit ang sirena sa gabi bago mag-alas 12. Nakaupo ako sa sala na nakapatay ang ilaw ng sumungaw ang pulang at bughaw na liwanag sa kurtina na parang hindi may iwasang babala. Nagising si Maria nagulat at lumabas ng kwarto na maputla ang mukha. Hindi na kailangang magsalita. Alam namin pareho kung sino ang susunduin. Sa labas, matatapang ang hakbang ng mga pulis sa basang bangketa. Malakas ang tibok ng puso ko, pero sa pagkakataong ito hindi takot, kundi katiyakan na tapos na ang oras nila. Binuksan ng malakas ang pinto ng bahay ng biyenan sa ilalim ng puwersa ng mga pulis. Lumitaw siya na nakabalabal na madilim na robe, gusot ang buhok, mata na puno ng galit at hindi makapaniwala. Sumisigaw siya ng pangalan ko na parang kaya niya pa akong utusan na pigilan ang hindi na mapipigilan. Mula sa bintana nakita ko kung paano siya sinubukang kumapit sa frame. Paanong sinipa ang hangin sa huling pagmamataas. Walang nakikinig, walang umaalo. Walang awang tinitingnan siya ng kapangyarihan at doon na gumana ang posas. Sumara ang pinto ng patrol at huminga ulit ang gabi ng pagod. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang braso ko. Nang makita niyang isinakay sa patrol, nanginginig ang daliri niya, hindi sa awa, kundi sa halo ng ginhawa at takot. Sa loob ng maraming taon, tinitiis niya ang tingin na iyon sa buhay niya. Ngayon nakita niyang nawawala sa dilim. Naramdaman ko ang biglaang sakit sa dibdib. Lungkot na hindi para sa kanya bilang tao, kundi sa pinili niyang maging. Walang ipinanganak na nagdiriwang ng suntok. Natututo sila at minsan, hindi na natututo pang magbago. Sinara ang tunog ng makina na lumalayo ang isang yugto na walang balikan. Para sa kanya, para sa lahat. Tahimik kami ng ilang minuto. Mabilis ang paghinga ni Maria, na parang inaasahan pa rin na may papasok para sa kanya. Hinawakan ko ang likod niya hanggang humupa ang panginginig. Sa katahimikan ng bahay naintindihan ko na hindi ending ang pag-aresto, kundi simula pa lang. Kulang pa siya, ang tunay na may-ari ng takot, ang lalaking ginawa niyang pagsubok sa buhay si Maria araw-araw. At alam kong kapag nalaman niya ang pag-aresto sa nanay niya, mawawala ang huling preno niya. Pinakamapanganib ang sugatang hayop kapag nawala ang kanlungan. Dumating ang tawag ng piskal isang oras pagkatapos. Matigas ang boses niya. Ipinahayag niya na humingi agad ng makipag-usap ang manugang ko sa abogado niya pagkatapos malaman ang pag-aresto. Balisa siya, hindi consistent, galit na galit. Humingi rin siya ng makita si Maria. Agad na tinanggihan. Nang binaba ko, alam kong hindi pa tapos. Kapag nararamdaman ng daga na tumataas ang tubig, hinintay kung sino ang kakagatin. At handa akong tumayo sa harap para hindi na niya ulit magawa. Alam kong ang gabing iyon ay magiging before and after din sa buhay ko. Mabilis ang oras ng malupit. Lampas alas 12, may malakas na suntok sa pinto ng bahay ko. Hindi doorbell, desperadong suntok. Bigla siyang tumayo, takot na nakasindi sa mukha niya. Dahan-dahan akong lumapit sa entrada. Malalim ang paghinga. Isa pang malakas na suntok. Sa kabilang panig narinig ko ang boses niya na puno ng galit at alkohol. Binanggit ang pangalan ni Maria na parang banta. Tumawag ako agad sa pulis ng walang pag-aalangan. Wala nang espasyo para sa paliwanag. Ang susunod na minuto ay bagyo ng sirena, sigaw, hakbang at utos. Mabigat ang hangin, matalim. Nang dumating ang mga pulis, sinasapak pa rin niya ang pinto ng walang pakialam. Sinubukan niyang tumakbo nang makita ang mga patrol, pero nadulas sa basang bangketa at lumuhod. Hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon. Ang lalaking matagal ng higante sa aming bangungot, ngayon ay nanginginig na katawan sa ilalim ng emergency lights, sumisigaw na kasalanan namin lahat, na inosente ang nanay niya,
na nagsisinungaling si Maria. Walang nakikinig. Wala ng kapangyarihan ang mga salita niya kaninuman. Pinusasan siya doon mismo, sa harap ng lahat ng bukas na bintana ng gising na barangay. Tuluyang nagpalit ng may-ari ang takot. Pinanonood ni Maria ang eksena mula sa likod ko. Nakakrus ang braso sa dibdib, na parang yakap sa sariling katawan. Hindi siya umiiyak. Tuyo ang mata niya, matigas, alerto. Naramdaman ko na may nagbabago sa loob niya nang makita niyang dinadala sa puwersa na siya mismo ang madalas gamitin sa kanya. Hindi saya, hindi paghihiganti, pagtatapos ng pangarap. Ang eksaktong sandali na ang berdugo ay live ng hindi na makapangyarihan at naging ordinaryong tao sa unang pagkakataon. Ang malakas na pagsara ng patrol ay parang kinakailangang period. Nakatingin ang mga kapitbahay. Nang umalis ang patrol na,